eskwelahan na ginawang pansamantalang evacuation center. At makikita nyo po yung photos sa page po ni DSWD Secretary Manay Judy Tagiwalo. Talagang nagsisiksikan po sila doon at nangangailangan po tayo ng mga donasyon. Marami po kasi noon na nagme-message po dito po sa ating vlog na gusto nilang mag-volunteer, mag-donate po. So, ito na po yung pagkakataon na tayo po ay makapag-donate. Pwede pong pagkain, diapers para sa mga bata. Kung meron din po kayong mga ekstrang kagamitan tulad po ng mga damit. Ayan, basahin ko lang po yung mga pangunahing kailangan po. Kasi po, nakakaawa rin po yung ating mga kababayan na nasalanta ng naapektuhan po ng sunog, nawalan po sila ng tirahan. At baka umabot pa po sila sa December, hanggang Pasko, sa evacuation center po sila. At meron pong mga 1,700 na evacuees. 1,700 po ang naapektuhan nating mga kababayan po na nagsisiksikan po sa dalawang evacuation centers po, dalawang school na ginawang pansamantalang evacuation center. At ang mga kailangan po ay syempre po andun po yung mga, kung may extra po kayong mga damit. Ayan, mga pagkain po, snacks para sa mga bata, kailangan po natin ng sabon, deodorant, shampoo, diapers po para sa mga bata. Bukas po, bibisitahin po natin yung evacuation center doon po sa Mandaluyong at magla-live streaming po tayo doon para makita po natin yung kalagayan po ng mga kababayan natin doon kasi ang dami nila. Natutulog po sila sa sahig at dala po nila yung mga counting gamit na naisalba nila. Ayan po. So, yung donation po ninyo ay pwede nyo pong isend sa Office of the Secretary ng DSWD. Ilalagay ko po dito mamaya kung saan po yung address. Dahil po, mahirap po yung tingi-tingi lang na pagbibigay ng donation dahil napakarami po ang naapektuhan. Kaya mga ka-DDS, ayun, sana po magkaisa po tayo dito. Dahil kailangan po ng tulong ng ating mga kababayan po. At yung mga ka-DDS po natin sa Hong Kong, yung mga mahal po nating OFW doon, ay magpapadala, bago pa nangyari itong sunog na ito, actually talagang magpapadala na po sila ng mga balikbayan box na may dalang mga donation po. At ito po ay ipapadala nila sa Office of the Secretary sa DSWD para siguradong makarating po. Yun po. So, bukas po, mga 3 p.m., mag-live po tayo. Mga ganong oras hapon, mag-live po tayo doon mismo sa evacuation center. Ano pong opinion nyo sa mga kaganapan ngayon? Napakarami pong nangyayari. Ano po? So, sabi ni... Asan po yan? Comment lang po ha kung... Shoutout po sa lahat ng mga OFW sa UAE. Yan, si Neza Ayum. At meron din po tayong mga ka-DDS ngayon na nanonood from Taiwan. Si Aisha D. Cruz. Watching from USA with love, si Carlos Nicolas. Si Justin Chan from Dubai. At hi din kay June, Lennon, Tammy, Christian, Joel Alden, Justin Chan. Hello po. Hi po kay Power, J.R. Deles. Si Champs Eliziz Asaleh from Qatar. Sabi ni Rosemary
Bagundol Albondoring, aamin din pala si Delima, drama queen, sabi. Si Juliet Yetsay Gilaran, watching from Dubai. Chantal Santos, watching from Qatar. At si Shai Loon, Saudi Arabia, OFW. Magadan Judith Villanueva, hi po from Kuwait. Ayun nga po mga ka-DDS, napakaraming mga pangyayari, mga issue, at ano pong opinion nyo dun sa Delima and Dayan relationship? At yung sensationalize, yung pinapalaking Duterte remarks patungkol po sa tuhod nga po ni Ma'am Lenny. At dahil po dyan sa mga issue na yan, natatabunan po yung mas malaking problema po natin, lalo na ngayon po yung ating mga kababayan na nasunugan sa welfare subdivision. 1,700 po na mga kababayan natin ang apektado doon. Bukas natin may kita kung gaano kalala po yung sitwasyon. At ayan, tutok lang po. Bukas po mag-live streaming tayo mula sa Mandaluyong. Kakamustahin po natin yung mga kababayan natin doon at aalamin po natin yung mga pangailangan po nila. At ulitin ko po dun sa mga gusto pong mag-donate, ipapaskill ko po dito maya-maya yung address kung saan po natin pwedeng ipadala ito. Kung meron po kayong mga extrang damit at kailangan din po ng mga diapers para sa mga bata, sabon, shampoo, snacks. Waga't bukas po, magdadala rin po ng karagdagang mga relief goods pa po ang DSWD. Ngunit maganda rin po na mag-volunteer din po tayo at makatulong po dahil marami po ang apektado doon at baka abutin pa sila doon sa evacuation center hanggang December. Ito si Erwin Alejandrino. Baka pwede mo naman po kaming matulungan about sa bulok na sistema ng MMDA tungkol sa MC Lane sa main road like C5. Sige po, Sir Erwin Alejandrino. Ipapadala po natin ang inyong concern sa MMDA. Tatawagan po natin sila ng pansin. Si Mindaluna Vergara. Opo, kawawa po talaga yung mga nasunugan. Kaya po, hindi na rin po ako makapaghintay na mabisita po natin bukas yung mga evacuation centers para makita po yung tunay na kalagayan nila doon. Sana po, yung mga... Marami po tayong mga pagkakaiba na opinion, di ba? Nagbabangayan tayo sa social media. Okay po yun para magkaroon ng exchange of opinions. Pero sana rin po, both parties, anti, pro, ngayon po yung pagkakataon na makapag-contribute tayo ng positibong aksyon sa lipunan natin. Yun naman po lagi yung ating pinapaalala na sa bawat bashing, comments, bawat bangayan sa social media, dahil na-enjoy po natin yung ating freedom of expression, freedom of speech, sabayan po natin ng positibong aksyon. Dahil yun naman po talaga importante, di ba? Na magkaroon ng mas magandang Pilipinas. Kaya kailangan po tayo magtulungan. Magbangayan tayo sa social media, pero magtulungan po tayo sa lipunan natin. At ito nga po yung mga kababayan natin na nasunugan sa welfare subdivision po, dyan sa Mandaluyong, ay nangangailangan po ng agarang tulong. Meron po tayong ka-DDS na nasa Paris. Hello sa'yo, Chard Reyes. Felbert Lumanta Perodes, DDS OFW. Jubail KSA. Meron din po sa Macau, si Etenaj AB. Sabi ni Jaime Chua, salamat po sa inyong masugid na dedikasyon sa ating Pangulo, lalo na sa kanyang magandang adhikain. Mabuhay po kayo, God bless po. Opo, ayan. Mabuhay po tayong lahat. Sa tuwing nanghihina po tayo o nawawalan po tayo ng loob o nadidiscourage po tayo na
patuloy makipaglaban po sa mga kaaway po ng pagbabago. Balikan po natin yung panahon ng kampanya. Panoorin natin yung mga videos, yung volunteerism, yung pagkakaisa po nung panahon ng kampanya. Mabubuhay po uli yung apoy natin sa puso na patuloy po tayong makikipaglaban po para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. At kailangan po talaga ng tulong ng ating mga kababayan po, yung mga nasunugan doon nga po sa Mandaluyong Welfareville. Ayun. Nakakalungkot po kasi dahil nawalan po sila ng tirahan eh. At nagsisiksikan po sila, 1,700 sila sa 2 paaralan na ginawang pansamantalang evacuation center. 1,700 na mga pamilya. So, ibig sabihin, mas madami pa sa bilang na yan dahil 1,700 families, kung ilan pong mga anak niyan at may mga magulang pa po. Ayun po. Sa mga gusto po uling magpadala ng donasyon sa ating po mga OFWs po na nagtatanong kung saan nila ipadadala, sa Office of the Secretary, sa DSWD po, i-announce ko po yan. Andito po kami ngayon sa Zirco ng Mocha Girls. Mag-start na po kami. Mag-show po kami. At bukas po yung evacuation center dadalawin natin. Yung nga po, nananawagan po ako sa ating mga kababayan. Ka-DDS man o hindi, Duterte supporter man, hindi, pro o anti. Patuloy po tayo na magbangayan sa social media. Dahil sa totoo lang po, healthy nga yun eh. Dahil both sides naririnig yung saloobin, hindi lang yung isang side. At sa lipunan natin, magtulungan po tayo. Sabi ni Marichu, and De Lima admitted at last. Yung nga po mga ka-DDS yung pabiro na comment ni Pangulong Duterte sa makinis na tuhod ni VP Leni, talagang pinalaki ng bonggang-bongga ng ilang mainstream media dyan. At nag-react pa sila Senator Ontiveros na sinasabi na sexism. Tapos itong relasyon ni De Lima kay Dayan, parang frailties of a woman, parang kahinaan lang ng isang babae ang ma-in love. Problema po, may asawa po, di ba si Dayan at si Ma'am Senator De Lima, nung time na yon ay DOJ Secretary. Kaya po, nasaan na po yung parang tinatawag na moral compass, yung para bang kung itong maliit na bagay na ito, hindi mo nakitaan ng pagkakamali, paano pa kaya yung mas malaking bagay pa? Paano mo ipapaira lang yung moral judgment po? At sana harapin niya na yung mga kaso na isinasampa sa kanya. Tama na po yung yung gagamitin mo yung pagkababae po ninyo. Ang pinag-uusapan dito ay kung meron po kayong kinalaman sa drug trafficking. At meron nga pong nakasampang kaso laban sa inyo sa DOJ na isinampa po ni VACC Chairman Dante Jimenez. Si Ma'am Tessie B. Noel. Hi, Miss Mocha, salamat sa pagpapaabot mo sa sambayanan ng mga tunay na kaganapan sa ating bansa at sa mabuting mga nagagawa ng ating mahal na Pangulo. Isa ako sa sumusuporta sa iyo at followers mo. Salamat po, Ma'am Tessie B. Noel. We still have a long way to go. 6 years po si Pangulong Duterte na magiging tatay ng buong Pilipinas at bilang mga anak niya, bilang mga supporters niya, kailangang suportahan po natin siya at ipaglaban natin siya. Dahil tao lang po yan, napapagod, nagkakasakit, kailangan din po niya ng moral support from all of us because he is being chastised publicly. In public siyang inaatake, sinisiraan mula nung panahon pa ng kampanya. Kaya tuloy-tuloy lang din po tayo. Hello po from UK.
Sabi ni Lorenzo Palabrica. Sabi ni Edgar Nicor, Hi, I'm Edgar watching from Dubai. Maraming salamat po sa pagtulong at suporta kay Tatay Digong. God bless you always. Go, go, go mga ka-DDS. Hello kay Chefs Albon at Bob Danseco. Hello po sa ating mga mahal na OFW dyan sa Hong Kong, si Liamo G. Liz at si Mizpa Emeline Cachico Flores watching from Jeddah. Ma'am Ida Keith Mga Willie Alamanan watching from Canada. At sabi ni Milo Lee, tulong-tulong tayo suportahan ang ating mahal na presidente para sa tuloy-tuloy na pagbabago. Si Brian Karangan from Dipos Galas. Ayan po. At mga ka-DDS, abangan nyo rin po yung mga announcements pa po natin sa mga gusto pong magpadala ng donasyon nila para sa mga naging biktima po ng sunog dyan po sa Mandaluyong po. Si Elizabeth de Guzman watching from UAE. Sabi po ni Arman Sakilayan Saria, Merry Christmas to all, support Duterte administration. Si AJ Magbanwa, watching from Panan, Botolan, Zambales. Ayan. Pasensya na po mga ka-DDS, medyo malungkot tayo ngayon dahil nga po yung mga naisip ko po kasi yung mga kababayan po natin na nasunugan po, walang natira eh. Talagang nawalan po sila ng tirahan. Ayan. Bukas po natin makikita ng sariling mga mata natin kung gaano po kalala yung sitwasyon dyan sa evacuation center. At mga ka-DDS, pakiabangan din po yung ating second column sa Philippine Star. Ayan. Ayan po, Tuesday po ang labas noon at online din po siya. Ipopost po natin yan. Ay! Ayan po mga ka-DDS. Pray lang po tayo, patuloy po tayo manalangin. At nanawagan po ako dun sa mga puro na lang negatibo ang naidudulot sa internet, no? Yung mga yung mga ano po, umatake sa ating Pangulo. O ito po yung pagkakataon, kung talagang concerned kayo sa ating bayan, di ba? Sabi nyo, kung talagang pro-poor po kayo, ano po? Ito na po yung pagkakataon. Yung mga nasunugan po sa Mandaluyong, tulungan po natin. Yun po, at mga damit, ayan. So yung mga anti na sinasabing pro-poor kayo, dito po, kailangan po natin ng tulong. Tulong po ng ating mga kapuspalad po ng mga kababayan na naapektuhan ng sunog. Ayan. So, salamat po mga ka-DDS. At, mahal na mahal ko po kayo. See you tomorrow. Mag-live streaming po tayo mula sa evacuation center sa Mandaluyong. Salamat po.